Hello mga kawamat, in this video lesson, we will discuss sketching graphs of functions without technology. So, a graph reveals how a function behaves. So, sketching a graph means representing a function on the Cartesian plane through its key points, basic shape, direction, intercepts, and transformation. So, kung napanood niyo yung video lesson natin about linear and quadratic function, the cubic, the square root, the cube root, and the absolute value functions, medyo madali na lang sa inyo how to graph no, the different functions. So, pwede natin i-graph without technology or without the use of graphing application. So, we can build a table of values, plot the points, then connect them using the correct shape. Pero kapag gamit yung mga iba't ibang application like Desmos, GeoGebra, no? Pwede madali lang i-sketch or i-verify kung tama yung graph natin. So technology checks the graph and understanding explain it. So you can use a consistent 9-step graphing routine. Number one, you can identify the given function, kung anong klase siya. Linear ba siya, quadratic, absolute, square root, or cube root. Number two, recall the parent function and shape. So, ano ba yung parent? Like, for example, ano ang parent nung parent function nung quadratic, okay? Nung cube root and ng square root. So, nandun yun no, sa ating previous discussion. So, identify the transformation. No? Iniisa-isa ko rin discuss yung transformation doon. So, kapag vertically shift siya, pag nag-horizontal shift, so ano yung movement? Find the domain and range. Locate intercept, vertex, endpoint, or center. So ito yung magtuturo sa inyo kung saan kayo magsisimula sa graph. Okay, pwede kayo mag-start using the intercepts or using their vertex, using their endpoint or the center. Then, after that, once na na-identify mo, you can make a table of values. After creating a table of values, plot the points and then connect points using the correct shape. And if you want to check and verify your sketch na nagawa, check natin. You can check using any graphing applications like Desmos. Okay, so let's start with the first function, the linear functions. So, the linear function, ang general form natin dito, ay f of x is equal to mx plus b. So, yung graph ng ano natin, ng linear function is straight line. So, ano ba yung mapapansin natin at ma-observe natin sa linear function? So, yung m dito gives the slope or rate of change. B gives the y-intercept. And the 2 points determine the line. So, makuha mo lang, no? Meron ka lang dalawang points na makuha. Alam mo na yung graph ng linear na given. So, for example, the given function is f of x is equal to 2x minus 1. So, ang slope natin dito, of course, yung katabi ng x, that is 2. And then yung y-intercept natin is yung negative 1. Okay, so yan yun, yung ano natin, negative 1. That will be our slope and y-intercept. So first class, pwede kayo, 'di ba yung previous na discussion ko, na discuss natin doon, how to graph na the linear functions. So pwede kayo gumamit ng intercept method, no? Paano yon? Una, let y is equal to 0 po. Papalitan natin yung f of x ng y. So, papalitan natin siya ng 0. 0 is equal to 2x minus 1. So, anong gagawin dito kapag nag-equate tayo ng ganyan? So, ilipat natin si negative 1. So, maging 2x is equal to positive 1, no? And then, kasi kukunin natin yung value ng x, divide both side by 2. So, x is equal to 1 half. Ibig sabihin, yung ordered pair natin dito, 1 half 0. So, saan yung 1 half? Dapat ang una mong titingnan is the x-axis. Ito yung x-axis natin.
1 half. So, nasa pagitan ng 0 saka ng 1. So, nandito, no? So, nandyan. Ito yung 1 half 0. Next, kapag x naman, gagawin nating 0. So, y is equal to, so yung f of x, interchange nyo lang sa y. So, 2 times yung x, pinalitan ng 0, minus 1. So, y is equal to 2 times 0, 0 minus 1 is negative 1. So, ang x natin is 0, negative 1. So, saan matatagpuan? So, punta. Ito muna, x-axis. Saan yung 0? Ito. Ang y-axis may negative 1. So, ito yung y-axis. So, sa makikita yung negative 1? Dito. So, nandyan. So, yan lang. Gamit lang yan. Magagraph na natin, no? Yung ordered pair. Yung magagraph nyo na yung linear function nyo. Pero, pwede ka mag-assign ng table of values. So, like for example, no? Like for example, this one, no? Meron kang from 0, so pwede ka magsimula sa 0. Pwedeng 5 to, pwedeng 5. Pwede gawin mong 5. 0 ang una lagi mong x. So, kapag linear function, pwede mo gawin yung class na 0 yung palagi mong umpisa, no? 0. So, 2 times 0, 0 minus 1 kaya negative 1. So, 0, negative 1. Ito na yon, no? Next, di ba sa number line natin, ano yung ano, 0, 1, 2, 3, 4, tapos sa left side naman, negative 1, negative 2. So, kapag negative 1, ang sinabstitute natin dito kay x, magiging 2 times negative 1 is negative 2, minus 1 kaya siya negative 3. So, negative 1, negative 3. Ito yon. Next, yung 1, 1 naman, no? Kapag sinabstitute natin yung 1 sa x, that is 2 times 1 is 2 minus 1, the answer is 1. Kaya siya 1, 1 dito naman. Next, kapag ang x mo ay 2, 2 times 2, 4, minus 1, 3. Kaya ang ordered pair natin is 2, 3. So, pwede gamitin to. So, the domain is all real numbers. Same with the range. So, pag sinabi natin all real numbers, wala tayong restriction pagdating sa values ng x natin at values ng y natin. No? Wala tayong restriction. Next is the quadratic functions. So the general form for quadratic functions, f of x is equal to a times the quantity of x minus h squared plus k. So ang formula natin dito ay parabola, U-shape, no? Parabola. And the vertex, no? Ang vertex natin, siya yung start nung graph natin sa quadratic. So, kailangan ma-identify mo muna yung vertex and that is the h and k. So, the sign and size of a control direction and width. So, for example, f of x is equal to x minus 1 squared minus 2. So, ano yung vertex natin dito? Ito yung h natin, ito yung k. 1 and negative 2. So, yung axis of symmetry natin is x is equal to 1, whereas yung h natin is 1. Okay, so gamit yung ano natin, vertex na 1 and negative 2. So, 1, ilagay ko sa gitna ha. 1 and negative 2. Okay, so bakit siya negative 2? Kapag ang x mo ay 1, so 1 minus 1, 0. 0 squared is 0 minus 2, kaya negative 2 yung f of x mo. So ang 1 negative 2, dito natin matatagpuan. So mula dyan, okay, anong pagpapunta kang left side, anong sunod sa 1? 0. Okay. Pag sinubstitute mo yung 0 kay x, 0 minus 1, negative 1. Negative 1 squared or negative 1 times negative 1, positive 1. 1 minus 2, negative 1. So, the ordered pair is 0, negative 1. Saan makikita ang 0, negative 1? Nandito yung 0, tapos negative 1. Diyan. Okay? Next, after 0, papuntang left side, anong kasunod? Negative 1. So, ipapalitan natin yung x ng negative 1. Negative 1 minus 1, ang sagot? Negative 2. Negative 2 squared, positive 4. 4 minus 2, the answer is 2. So, ang ordered pair natin is negative 1, 2. Saan makikita ang negative 1? Ito, negative 1, 2. So, nandito.
Next, dito naman sa baba, anong sunod ng 1 pagpapuntang right side ng number line? Of course, 2. 2 minus 1 is 1. 1 squared, 1 minus 2, that is -1. So, actually, kasi nga, symmetric naman yung ano natin, yung quadratic functions. So, kapag nakuha mo na yung first two dito, yan lang din yung susundan mo dito. So, yung kasunod ng 2 ay 3. Okay, so yung 2 -1, ito yan. So dito 3 ang kasunod. Okay, so that will be 3 minus 1 is 2. 2 squared is 4 minus 2. The answer is 2. So 3, 2. So saan makikita yung 3, 2? Ito yung 3 natin. 1, 2. Nandyan. And then, graph. Okay, so yung domain natin, ang x natin, all real numbers, walang restriction. But yung y natin ay from -2, greater than or equal to -2 pa taas. Next, the absolute value functions. So the general form for absolute value function is f of x equal to a, okay, times the absolute value of x minus h plus k. So ang shape natin, ang graph natin for absolute is V shape. So importante rin makuha yung vertex. If your a is greater than 0, the graph of absolute value is upward. Kapag less than 0, downward. Okay, so yung absolute value ng A, siya yung nagko-control ng width. So, for example, ang given natin is f of x is equal to x, the absolute value of x minus 2 plus 1. So, ano yung vertex natin dyan? Yung h, tapos yung k. So, that is positive 2 and 1. Okay? So, it opens upward. So the graph of this absolute value function is opens upward. So, i-plot natin yung 2, 1 kasi doon ang simula natin eh. 2, 1. So, saan makikita yung 2, 1? Okay, dito, no? So, dito yung 2, 1. Next. After 2, papuntang left side. Before 2, papuntang left side, that is 1. Tama? So, substitute lang. 1 minus 2. -1. Eh, absolute value siya. 1 na yun. 1 plus 1, 2. So, 1, 2. Saan makikita yung 1, 2? Ito yung 1 natin. Nandito yung 2. So, dyan nyo ilalagay yung plotted points nyo. Next, bago mag-1, ano muna? 0. So, 0 minus 2 is -2. Absolute value ng -2 is 2 plus 1. The answer is 3. Okay, so 0, 3. So, ito yung 0 natin. Tatapat kay 3. So, nandyan, 0, 3. Dito naman, after ni 2, anong kasunod? That is 3. So, 3 minus 2, 1 plus 1, the answer is 2. So, 3, 2. So, ito yung x natin, no? Nandito yung 3, 1, 2. So, nandyan. Next, after 3 is 4. So, 4 minus 2 is 2. Absolute value ng 2 is 2. Plus 1, the answer is 3. So, 4, 3. So, lagay natin dyan. 4, 3. And then, graph. Okay, gagraph nyo lang. Kukonect nyo lang yan. So, yun yung graph ng given function natin na absolute value. So, ang domain natin, all real numbers. So, ibig sabihin, lahat ng x pwede. Pero yung range natin from positive 1. Y is greater than or equal to 1. Next is the square root functions. So the general form of a square root function, f of x, is equal to a times the square root of x minus h plus k. So yung graph ng square root natin is half curve. So yung endpoint, siya yung starting point din. Yung endpoint ng graph, siya rin yung starting point ng graph. Okay, so the basic graph extend to the right. So use a perfect squared radicans for AC plotting. So for example, meron tayong f of x is equal to the square root of x minus 1 plus 2. So, ano yung h and k natin? Yung h natin is 1 and yung k natin is 2. So, mula dyan, so ang sabi dito, you can choose x values that make
x minus 1 perfect square. So, ibig sabihin, kapag kapag yung x mo daw dito, ang pipiliin mong x, kapag minus 1, magiging perfect square siya. Makukuha mo yung square root. Okay? So, halimbawa, okay, so unahin natin yung, ano natin, yung endpoint, 1, 2. Bakit siya? Okay, ang 1, pag sinubstitute mo dito, magiging 0. Square ng 0 ay 0 pa din. So, plus 2, kaya may 2. 1, 2. So, ang starting point or end point din, ang tawag, ay nasa 1, 2. So, 1, 2. Next, ang 2 ba, pag nilagay ko dito sa x, then minus ko sa 1, ang matitira ay perfect squares? Yes. Kasi pag, okay, so lagay natin si 2. Pag nilagay natin si 2, 2 minus 1, 1. Ang 1 ba, perfect squares? Yes. Tama yon, no? So, square root ng 1 plus 2. So, square root ng 1 is 1 plus 2. The answer is 3. So, the ordered pair is 2, 3. So, hanapin si 2, 3. Ito yung x natin na 2, 1. Okay, dito. Next. Okay, pag nilagay ko ba si 3, magiging perfect square to. 3 minus 1, 2. Hindi perfect squares. Tama? Pag nilagay ko si 4, 4 minus 1, 3. Hindi rin. 5 minus 1. Kapag nilagay ko ang x sa 5, ay 5, magiging perfect square ba? Yes. So, lagay natin 5. So, 5 minus 1 is 4. Ang square root ng 4 ay 2 plus 2. The answer is 4. So, 5 tapos tapat ng 4. Okay? Dito siya. Next. Okay, 6. 6 minus 1. Okay, tatlo, apat, pwede na, no? Hanggang apat siguro, no? Pwedeng apat ang gawin nyo. Pag sinagot mo 6, 6 minus 1, 5. Ang 5 ay hindi perfect squares. 7 minus 1, 6, hindi rin. 8 minus 1, 7, hindi rin. 8, 9 minus 1, 8, hindi pwede rin. Okay, pero kapag 10, 10 minus 1, 9. Ang 9 ay perfect square? Yes. So, 10 ang kukunin natin. 10 minus 1 is 9. Square root ng 9 ay 3. Plus 2 is 5. So, 10, 5. So, dyan. Then, connect nyo lang. Okay, that is the graph of the square root function. So, yung domain natin ay greater than or equal sa 1. Mula dito papunta doon. Yung x natin, yung range natin ay y is greater than or equal to 2. So, dito siya umpisa. Okay, last, the cube root functions. So, ang cube root function natin, ito yung general form, f of x equal to a multiplied to the cube root of x minus h plus k. So, cube root graphs pass through a center point. So, ang shape niya ay sideways S-shaped graph. So, kunin natin yung center point. So, both positive and negative inputs are allowed doon sa radicand natin. Okay, kasi cube naman siya. So, for example, f of x is called the cube root of x plus 1 minus 2. So, ang center natin, h and k. So, ito yung h natin, negative 1. Ang k natin is negative 2. Then, okay, mamili tayo ng x values na itong x plus 1 maging perfect cubes. Ano ba yung mga number na perfect cubes? 1, 8, 27, 64, no? Yung mga ganyan, no? Kasi pag minultiply mo yung tatlong beses yung isang number, yun ang sagot. Diba? 1 times 1 times 1, 1. 2 times 2 times 2, 8. Kaya 1, 8, 27. Okay, ano pa yung isa? 64. Okay, yan, mga yan. 125. So, tingnan natin. So, ang center natin is negative 1, negative 2. So, lagay natin saan yung negative 1, negative 2. Saan? Saan matatagpuan? Diyan, no? Negative 1, negative 2. Next. Okay, pag nilagay ko ba yung negative 2, maging perfect cube to. So, negative 2 plus 1, negative 1. Negative 1 ang sagot. Tama? Okay, so sabi doon,
Both positive and negative inputs are allowed. So, pwedeng positive and negative. Walang problema kasi cube root naman siya. So, kapag nilagay natin si negative 2 plus 1, the answer is negative. Negative 2 plus 1, negative 1. Cube root ng negative 1, edi negative 1 minus 2, negative 3. 'Di ba? So, ang ordered pair natin is negative 2 and negative 3. Saan makikita? Ito yung negative 2 natin. Okay, papuntang negative 3. So, dito. Yan, dyan natin ilalagay. Next, negative 2. Pag negative 3, maging perfect cube ba? Hindi. Kasi negative 3 plus 1 is 2. Halimbawa, negative 4. Hindi rin. Negative 5. So, negative 6. Negative 6 plus 1. Hindi rin. Uh, negative 7. Negative 7 plus 1. Hindi rin. Negative 8. Hindi rin. Negative 9. Negative 9 plus 1, negative 8. Tama? Okay, so pwede. So, negative 9. So, ang cube root ng negative 8 ay negative 2. Negative 2 minus 2, negative 4. So, saan matatagpuan ang negative 9? Ito, and then negative 4. Ayan, dito. Meron pang isa, no? Dito sa baba. Ano ang pwede natin gamitin? Pwede ba 0? 0 plus 1? Yes. Pwede 0 kasi 0 plus 1 is 1. Cube root ng 1 is 1 minus 2, negative 1. So 0 and negative 1 dito. Okay? Next. Okay, 7 plus 1 kasi 8, no? So 8, 8 plus 1, oh no, no, 7 plus 1 is 8. Cube root ng 8 ay 2, tama? 2 minus 2, 0. So, the answer is 7, 0. So, saan ang 7, 0? Ito. Then, plot nyo na lang. Ayan, no? That will be the graph of cube root functions. So, the domain is all real numbers. Same with the range. Okay, using the technology, to sketch a graph using Desmos, GeoGebra, or a graphing calculator. So you can open the graphing application. Number two, enter the function exactly as written. Adjust the viewing window if necessary. Identify the intercept, vertex, endpoint, or center point. Compare the technological graphs with the manually drawn graph. Technology helps verify the graph, but learners should still understand the function, important features, and transformation. Okay, so, sige, try natin itong i-graph. Try natin ha, mag-graph tayo. Okay. Sige. So, saan na tayo? Yung, yeah. So, ang gagawin nyo lang, pwede kayo, open nyo lang yung Desmos, even sa calculator, sa cellphone nyo, pwede, no? If you are allowed, to bring your phone, basta for dito lang, no? For graphing lang. Kasi kailangan nyo rin talaga since di kayo yung iba walang laptop or walang ibang gadget na pwedeng magamit itong application na to. So kapag ano, ganyan, pwede ka mag f of x or pwede naman y ang gamitin mo. Y is equal to 2x minus 3. So ayan, makikita mo agad yung graph. Okay, yan. 1.5 and 0. So, ito yung 1 half kanina, no? Ito yung pinakita kanina. Ayun. So, makikita mo agad yung mga ordered pairs sa points. Hmm. So, mabilis. Okay, next. Halimbawa, yung isa naman. Ito. Copy natin. So, halimbawa, this one. Okay. Ayan yung y is equal to the absolute value. So,
Hanapin natin yung absolute value. So, yung absolute value natin is x minus 2. Okay? And then, plus 1. Okay, so dito ang simula mo, 2, 1. Kasi itong HK mo eh. Vertex mo is 2, 1. So, kita mo agad, no? Kita mo agad yung ano niya. Okay? Kita mo agad yung graph. Kumbaga, check mo agad yung graph. Okay, next. How about this one, no? Ano yung number 3? Yung number 3, the quadratic function. Quadratic y is equal to x plus 1. Pwede mo na ito. Pindutin mo lang yan para mag-squared. Minus 4. Okay, so ang vertex mo dito ay negative 1, negative 4. Ito yun. Di ba? So, ang vertex mo ay negative 1, negative 4. So, ito yung mga points. Mhm. So, kapag gumawa kayo ng table of values, pwede nyo yan ma-check. Okay? Next. Madali lang. Madali nyo ma-check. Y is equal to yung square root functions natin. So, yung square root na x minus 3 plus 2. Okay, so tingnan nyo yung starting point niya. Nasa 3, 2. Okay? Ito yung graph niya. Kasi half curve lang, di ba? Yung graph natin sa square root functions. Next. Okay, yung sa cube root. Y is equal to, so check natin, may cube root ba tayo dito? Mhm. Tingnan natin kung kaya ito. Wait lang. Y is equal to cube root. So, tingnan natin. So hindi siya nalalagyan. Wait lang ha. Hanapin natin yung pang cube root. Hmm, 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 hmm. Ito. So, ito yung class. Dito nyo kukunin. So, lagay mo yung 3, x plus 2, and then minus 1. O, yan. S-shape. So, ang center mo ay 2, negative 1. So, ang center, saan yung center? 2, negative 1. Ito yung center dapat. Minus x plus 2 minus 1 eh. No? So, negative 2, negative 1 dapat, no? 1, ito. Okay. Dapat dito. Check natin, ha. Maglagay tayo ng ordered pair. Negative 2, negative 1. So, ito yung center ng graph. Okay? Ito yung center ng graph. Isa pa ganun, isa pa ganyan. So, negative 2, negative 1. So, sana nagets nyo no, kung paano gamitin, mag-sketch ng graph gamit yung Desmos at mag-sketch ng graph gamit naman yung manual method, no? Pwede kayo mag-manual, yung kagaya nung ginawa natin kanina. So, pwede nyo gawin yon. Okay, gamit kayo ng table of values, kailan ma-identify nyo na yung center, yung vertex, yung starting point, okay, last sa square root, no? Kailan ma-identify yung starting point para alam mo yung ilalagay mo dun sa table of values nyo.